You watch Claire Castro step up to the podium, tight smile, stiff shoulders, already on the defensive. Claire Castro isn't just delivering the news. Anybody could be that guy, not as young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for the dance. And when you get the chance, Siyempre, sasabayan ni Secretary you Roque. order a beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Ano po masasabi ninyo? Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talagang alam. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Mainit ang tensyon sa pagitan ni Professor Maluti Quia at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office o PCO. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito na pero mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Hindi ako anti-Duterte. I voted for him. Supporters niya. Hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. Na si Orly Guteza, implicating po former Speaker Romualdez, pinsan po ng ating Pangulo, doon sa flood control anomaly, saying na siya mismo yung nagdi-deliver ng mali-malitang pera na kung tawagin po nila ay basura. Muli, ang nais ng Pangulo, lahat po na magtetestigo, ay makumpleto po sana ang ebidensya dahil ito po ay magagamit kung masasampahan ng kaso sa korte. You watch Claire Castro step up to the podium, tight smile, stiff shoulders, already on the defensive. Claire Castro isn't just delivering the news. She cuts off reporters. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre kasi... teka lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? Urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. Ganon? Pikit mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yan ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat ganun, partner. Diba? Dapat basahin niya muna. Hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, nako. Partner, di ba? Pag minabasa natin itong mga news na to, bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner? Especially itong sa mga lawmakers natin. Parang sila yung nagiging lawbreaker. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin kapag meron tayo, pag may public emergency or yung kinakaharap mo na yung calamity. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. The more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went, and is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po yan. Kasi po, sa unang sona ng Pangulo,
target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio? Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang aking maiulat sa inyo. Kailangan ko pa bang mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Magsabihin ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. Kulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions, ayon na rin sa RA 6713. Public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Ang dami niya pong issue na dapat muna niyang harapin bago siya tumingin sa iba. So wag magmalinis ang hindi malinis at wag magpakabayani ang hindi bayani. Yes, we Filipinos deserve better. And definitely, the Vice President is not the better option. Sabi nga po natin, sa ngayon, lahat po ng naituturo, lahat na nababanggit na pangalan, dapat nating i-considera na inosente. They should be presumed innocent until proven guilty. Walang warrant of arrest! May naiisip ba ako? Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Ma'am, paglilinaw lamang po. Did the President ask ES and DBM Secretary to resign or did they voluntarily file their resignation? Voluntarily filed their resignations. Nabanggit niyo po, the secretaries submitted their or tendered their resignations out of delikadesa para po maimbestigahan ang dapat imbestigahan. Yung impression na nag-resign ako, I never did resign. A former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Yung malaking rally daw na magaganap sa November 30, lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Okay? So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito?
Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Hindi ba mas maganda na kumpletohin lahat ng ebidensya? At kumpleto na, nagkaroon na ng case build-up at sigurado masasampa sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magrarally sa November 13, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga at sa kanilang pagrekomenda kung sino ang dapat kasuhan. So parang iwanan na natin muna yung trabaho, lahat-lahat ng ito sa ICI. So Senator Amy, sana naman maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na pwede reveal sa inyo. Again, the question, ma'am. May basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy? Anong messaging po ba ang sinasabi? Madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya dun sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test si PBBM. Same station? Yes, Net 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Dinabla ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga alingas-ngas na siya ang susunod na magiging sekretary ng Department of Justice. Alam ko ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Sumitin ng courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro. Alinsunod dito sa utos ng bagong Presidential Communications Office Secretary na si Dave Gomez para sa performance audit ng PCO. Ayon kay Castro, wala naman siyang natatanggap na reklamo mula sa palasyo tungkol sa kanyang performance. Pinabulaanan din ni Castro na hindi na siya ang magsasalita sa mga press briefing sa Malacanang. Wala rin daw utos sa kanya na maghinay-hinay sa pagsagot sa media. Noong Pebrero na-appoint bilang Palace Press Officer si Castro. Ayan, maraming salamat at magandang araw. Malacanang Press Corps, magandang araw.